1 billion daw, di ba? Sabi, maloko itong si Amy Lacson, pinsan niya itong si Ping Lacson. Magkaiba, baliw. Magkaiba. Kaapelido lang. Pero hindi yata sila magkapareho ng genes itong si Lacson. Okay. Brother niya, si BBM, kinakalaban din. Ano ba talaga, Amy? Kanino ka ba tumino? Kanino ka ba tumino o kailan? Parang wala pa yata. Ay, nako. Okay, ito naman pag-usapan natin ngayon. Si Ping. Loko to si Barsaga. Good morning po sa inyong lahat mga kapatids. Pag-usapan natin ngayon itong picture na inilabas ni Kiko Barsaga. Picture ni Ping Lacson kasama yung mag-asawang Diskaya. At saka po, yung napulot ko na pruweba na totoo nga pala yung sinasabi ni Ping Lacson na ito po ay may saltek. Na siya mismo, si Kiko ay umamin na mayroon po siyang kapot. Alam niyo po kung anong ibig sabihin ng kapot? Paki-comment kung anong ibig sabihin ng kapot at sundan nyo na rin yan ng pagpindot ng like button at i-share nyo ang ating vlog ngayong araw na ito. Okay? Bago tayo magpatuloy. Now, eto po yan. So yung picture na inilabas na yan, kasi di ba nauuso yung guilty by associations, di ba? So ito inilabas. Ito itsura ni Sara, ni Curly, nung campaign period pa to eh. Then si Senator Ping Lacson. Ito po ay nangyari sa Taguig. Okay? Sa Taguig yan. Sabi ni Kiko, tao rin daw po ni Ping Lacson ang nag-leak ng Diskaya photo. Pati sarili niyang team nagsisisi na sa pagboto sa kanya. People power. Ugok, magpe-people power ang mga Pilipino para lang sa may topak. O yan, labo yata. Means ng sapat? Ano? Hindi, ibig sabihin po ng kapot ay pinaatras pong salitang topak. Okay? Ngayon, ito ho yung paliwanag dyan. Sabi dito, they were later joined by Mr. and Mrs. Diskaya. I beg off first, out of respect for my friend SP Dito Soto, who's a nephew, Mayor Vico Soto, was running against Mrs. Diskaya for the mayorship of Pasig City. And, teka. Alam ba nauna sa lintik na ito? Nominee... okay. Ito po yung nauna. The photo was taken sometime in the last week of April. So magkakasama kami yun sa alyansa. When the 90-day campaign period for the 2025 midterm elections was about to end, a campaign supporter from Davao City, naku po, sugo na naman ng mga Digonya, ng mga isang Digonians ang pumunta sa kanya. Ito hong si Fred Villaroman ay anak nitong retired na si Police Brigadier General Francisco Villaroman na nagsilbing head ng security detail ni dating Pangulong Duterte. No, hanggang sa namatay na nga itong si Brigadier General. And then, tsaka mayor pa si Duterte noon. Now, sabi nito, brought the Diskaya son to my office in Taguig City to invite me to attend what they describe as a grand rally in one of the Davao provinces. Yon. Now, kung inyong naaalala noong mga panahon na yan, ng kampanyahan ng midterm election,
Hindi ho ba may mga Diwata vloggers? Sino hindi nakakilala kay Diwata? Grabe na kayo. May mga vloggers doon kay Diwata na nakatutok na nagko-cover din po doon sa isang party list na vendors party list. Yan. Ngayon, ito hong si Diskaya, no, kasi si vendors mukhang nagkakaproblema noon na hindi talaga sila umaasenso kahit na si dito Diwata pa yung kanilang pinaka-model, di ba? Ang laki ng gastos ha. Ang napakamahal po ng bayad sa mga vloggers diyan per video. No, abot ng ano yan, secret per video usapan diyan ha. Ano ba, punta sa isang sortie, 3-5 sa isang araw, paldo ho yan. Okay? Basta sabihin ko na sa inyo, hindi po bababa po ng 4,000. Depende pa sa haba ng oras. Ngayon, kinuha po yan ni Diskaya. Yung mga dating mga Manila Bay vloggers, kinuha niya yan. Ngayon, nakikita po ninyo, di ba, kasama sila sa mga sorties. Now, etong si Diskaya po, sabi nga rito, tingnan nyo ha, kabahagi po, nominee sila ng party list. Ito po, yung anak. Yan. Ng party list group. Ako Pinoy or Ako'y Pinoy. Di ba ang balita nga, itong anak ni Diskaya may ADHD. Walang iya. Ano ba yan? Meron na nga tayong isang may kapot. Si Barsaga, si Kiko, naku, magdadagdag pa si Diskaya ng may kapot din na anak niya. Oh my goodness. Now, sabi rito, ni Ping, they were later joined by Mr. and Mrs. Diskaya. Anyway, I begged off first out of respect for my friend, SP Tito Soto. Sabi niya, hindi ako nagpaunlak na sumama sa kanila, no, sa campaign sortie nila sa Davao. Kasi nga, kalaban nito ng nanay, kalaban nito si Sarah na may H, ay pamangkin ng kaibigan niyang si Tito Soto. Wala iba kundi si Bico. Sabi niya. Kaya hindi siya makapagpaunlak sa request ng mga Diskaya. Gagamitin pa siya, ha? And then, and second, there were other party list groups who were including my name in their sample ballots. Totoo yun. And I thought it was not a smart political decision to join a rally of any party list group. Okay, so inimbitahan siya si Ping noong April na dumalo sa mga political rallies ng party list group ng kanyang anak, yung Ako'y Pinoy. Sabi niya, I did not know the Diskayas, and that was the first and only time outside of the Blue Ribbon Committee hearings that I met them. That meeting took around 15 to 20 minutes, but not before that group photo was taken. I hope this clarifies whatever insinuations are being attached to this and said photograph. Okay. So yun po yung background ng picture na pinagsasabi na to ni Kiko Barsaga. Siya nag-post ito eh. Kaya naman pinagagawa ni Kiko kay Lacson, no? May intel daw siya. Wow! Has informed me that a certain senator is plotting to end my life. Jesus Mariosep. Ikaw pag-aaksayahan pa ni Ping Lacson. Oh. Sabi ni Ping Lacson dito, help! There is a veterinary clinic with an animal psychiatric ward. We have a crazy cat that keeps meowing on the ground floor, and an annoying dog that keeps barking on the upper floor. The dog is Marcoleta. Senator Marcoleta. And then ang pusa naman, no, etong si Kiko. And then sabi pa niya sumunod, I feel for our dear friend, Mayor Jenny Barzaga, as the mayor of Dasmariñas City,
Ito nga pala, ba't hindi pa yata nagsasalita itong ina tungkol sa anak niya? Ano, wala ba man lang itong masasabi sa kanyang anak? Di ba? She must have her hands full serving her constituents. Sabi, baka masyado siya nga sobrang napaka-busy sa pagsisilbi sa kanyang mga nasasakupan. The last thing she needs is the evil-mindedness of people who use her son Kiko's mental state to advance their self-seeking political agenda. Diba? Sa mga DDS. Tapos sa House pa, isa pang medyo may toyo-toyo din. Si Marcoleta da Jr. na nakapatong lang din yung buhok. Tandem silang dalawa doon sa kalokohan. Ito yung sinasabi ko na napulot ko. Sabi ni Bernie Cadaw, Sir Kiko Barsaga, sabi niya, bakit naman po kayo pinapasok sa politika? Kasi konsehal pa siya niyan eh. That was 6 years pa ha, 6 years ago. Sa bata mo pa, dapat mag-aral ka muna. At alam ng mga magulang mo na meron kang mental health condition. Sa politika, ma-stress po kayo. Ngayon, di ka binabanatan ng mga kalaban sa politika ng iyong mga magulang. Kasi sila po yung gusto. At bata ka pa para patulan ng mga kritiko. Aba, nag-reply si Kiko. Ang sabi niya, meow, 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 hindi autistic. Meron ako, pero meron akong mental health condition. Abay, talaga nga pong running. Ano ho? Ano yan, Louie? Parang sinukuan na ng kanyang ina, no? Hindi na pinapansin yung anak. Dapat kasi nagsalita na yung anak eh. Huwag niyo namang sasabihan may oyot ang anak ko. Mabait yan. Mabait yung aming The Junior. Hindi yan dapat pinagsasabihan at wala yung kapot. Toyo lang meron yan. Pero pagkabusog, normal yan. Ayan sa kanya na po nanggaling mismo, pinost niya mismo. Same Facebook account, that was 6 years ago. Diba? Kaka-search, paano po lumabas yan? Kasi kaka-search ng mga tao ng Kiko mental health condition na trigger, nakahagilap ito ng web crawler. Yung kaya ang tinatawag na algorithm. Kaya lahat ng merong mental health condition, isinuka na ngayon kasama na po itong sarili niyang post nag-appear. Okay? Sa mga netizens. Sabi, mga taga-dasma po kami, sabi ni Bella. May mental health condition po talaga yan. Opo, suko na po ang ina niyan sa eldest son na yan. Aray. Diba? Sabi nga ni Ping, almost all local officials in Cavite, I've talked to say that this Rep. Barsaga mental health is unstable. Kakatakot ito. Baka bigla itong manaksak sa kongreso, no? Naalala ko nung bata ako eh. Pag kami nakikita ng madman, sila nanay, naku, natataranta yun. Kami na kayo. Kahit na minsan yung ganong-ganong naglalalakad, may mga paling goma sa kamay, tapos yung daliri, gagalaw-galaw na. Awang-awa na ako ro, bigyan ko ng pagkain. Hilahin kami ni nanay. Baka raw kami sakalin, huwag raw lalapit sa baliw, baka biglang manakal. Iwasan yung mga nagsasalita mag-isa, sarili lang. Kausap, sabi niya, baka biglang manakal. Naku, baka biglang mangalmot ito sa loob ng kongreso. Unahin niya si Garin. Yun ang katabi niya, nanay-nanayan niya ron eh. Diba? Kayo namang mga taga-dasma, ano ba? Well, di ba kayo nag-iisip bakit gusto ninyong magpasahod na dapat nakakulong lang ito sa kanilang bahay at binabantayan, di ba? Binoto nyo pa, ginawa nyo pang kongresista talaga. Tapos mag-aasam kayo ng pagbabago. My God! Sana.